Lipo ay magandang umaga sa inyong lahat. Akin hong iniisip, nakalimutan ko palang sabihin kanina sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang kung ano ang ating pinagdiriwang sa linggong ito. Huling linggo sa karaniwang panahon, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng paghahari sa sanlibutan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang haba ho, paikliin natin. Kristong Hari. Ayan, haba naman nung sinabi ni Father, yun lang naman pala. Kristong Hari. At nais kong imbitahan kayo, tingnan nyo nga ho ang inyong katabi. Yan ba'y mukhang anak ng hari? Nako, Father, hari ng yabang. Hari ho ng taray. Mga minamahal na mga kapatid, alam niyo, napakaganda kapag dinarasal natin yung dasal na Ama namin. Di ba? At kapag yun ay dinadasal natin, tayong lahat nagdarasal ng Ama namin. At ang ating dinarasal na ito ay isang paalala sa atin. Ganda ho ng mga kasunod. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Ganyan? Big sabihin, tinuturing talaga nating ang Diyos ay maghari sa ating buhay. Pagharian tayo ng Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo at sundin ang loob mo. May tunay naman, kung tinuturing natin ang Diyos ay hari natin, anong kailangan natin gawin? Susundin natin ang kanyang kalooban. Pero mga minamahal na mga kapatid, kapag naiisip natin ang salitang hari, agad na pumapasok sa atin yung hari sa mundong ito. Yung hari na maraming kawal, maraming sundalo. Yung hari na nakaupo sa trono. Yung hari na makapangyarihan. Yung hari na siyang pag nag-utos, dapat sundin. Yun ang nasa sa isip nating hari. Pero ang gandang balikan nung unang pagbasa kung saan ang Diyos bilang hari kakaiba. Anong sabi dito? Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang may hina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Yun ang ating hari. Kakaiba. Hindi para tayo ay pabayaan o hindi para tayo maglingkod sa Kanya. Doon sa ating unang pagbasa, yung hari pa nga ang siyang maglilingkod sa atin. Hahanapin tayo, aalagaan tayo, pagagalingin tayo. Yan ang ating hari. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ko sa inyo, tingnan natin yung ating katabi. Yan ba'y mukhang anak ng hari? Oo naman ho. Nang tayo'y binyagan, tayo'y naging mga anak ng Diyos, tayo'y mga anak ng hari. Kaya nga lang, wag nating kalilimutan, yung hari na ating tinutukoy, hindi yung hari na kinikilala ng mundong ito, kung hindi yung haring ipinapakilala sa atin ng Diyos. Yung hari na handang tumulong sa kanyang kapwa. Yung hari na handang tumulong at magkawang gawa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Ayan. Kaya halimbawa ho, may matanda na wala ng maupuan. Tumayo ka, sabi mo, Lola, dito ka na po umupo. Anak yan ng hari.
tumulong sa simpleng pangangailangan. Simple lang ho yun. Pero kita niyo, ang tawag natin ay Boy Scout Pero yun ay isang pagpapakita na siya'y anak ng hari. Tumutulong sa nangangailangan. Hindi naman ho kailangang malakihan ang ating tulong. Sa mga simpleng kabutihang ating ginagawa, maipapakilala natin, ako'y anak ng hari. Ako'y anak ng Diyos. Kaya ang ganda nung kadugsong o karugtong noon hong Ama namin. Diba? Pagkatapos nung first part, may second part. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ganda ho, Bigyan mo kami. Wag ho kayo magdarasal. Bigyan niyo ho ako ng kakanin sa araw-araw. Masyado kang makasarili. Bigyan mo kami. Kaya nga, sa isang tagasunod ni Kristo, ang hirap tanggapin na ika'y busog at may nakikita kang kapwa mo na nagugutom at nangangailangan. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Ngayon ho, katapusang linggo, susunod na ho'y Adbyento na. Sa isang linggo'y Disyembre na. At kahit hindi pa nagde-December, meron na hong mga nagki-Christmas party. Sa Christmas party, ano ating ginagawa? Hoy, tayo mag-Christmas party. Dala ka ng pagkain. Yung pagkain dala mo, kakainin natin. Tayo rin ang kakain. Tayo rin ang magpapakabusog. Pag may tira, iuuwi natin. Baka ho, medyo baguhin natin. Anak tayo ng hari. Maraming nagugutom. Ikaw naman, panglimang Christmas party mo na. May busog na busog ka na. Naha-high blood ka na nga eh. Baka pwedeng pag-usapan natin, ay, sa iba naman natin ipakain. Tayo nagsasaya. Tayo lang nabubusog. Sana yung iba, mabusog din. Sana yung iba, mapakain din natin. Hindi ho ba't mas masaya? At tunay na inaipapakilala natin na tayo'y anak ng Diyos. Tayo'y anak ng hari. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Bilang anak ng hari, ang hari natin mapagpatawad. Hindi katulad ng ibang hari, pag ika'y nagkasala, pugot ulo. Ang ating hari, iba. Mapagpatawad. At yun din, bilang mga anak ng hari, ang panawagan sa atin. Pag minsan, may mga pilosopo pa sinasabi, yung Diyos ho, magpapatawad, pero ako hindi. Ay anak ka nga ng Diyos Anak ka nga ng hari Yun ay kung gusto mo. Kung ayaw mo namang maging anak ng Diyos, ay di, yun nga ang iyong saloobin. Hindi ho ako magpapatawad. Di naman ho ako Diyos. Anak ka nga ng Diyos. Gusto mo ba? O ayaw mo? Kaya, patawad. Ang papasok na panahon ng Adbyento, isa yan sa panawagan. Magpatawad tayo sa mga nagkakasala sa atin. Pagpapatunay na tayo'y anak ng Diyos. Baka ngayon ho, habang tayo nagmimisa, nagkaagawan sa bangko. Dahil kay napasiar ng kaunti, pagbalik mo may nakaupo na, ang galit mo. Huwag naman. Mas pangibabawi natin na tayo'y anak ng Diyos. Na tayo'y anak ng hari. Patawad. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Yan. Bilang mga anak ng hari, laging nandyan ang tukso. Ayaw ng dyablo na tayo babait.
Ayaw ng kalaban ng Diyos na tayo gagawa ng mabuti. Kaya nandiyan palagi ang tukso sa atin. Pasko, lapit na, magbigayan. Ikaw, ano nga bang ibibigay ko? Siya, ito na lang. Ito na lang riregalo ko. Sana, tunay yung ating pagbibigay, yung nanggagaling sa puso. Alam niyo ho ba, kung ano yung tunay na pagbibigay? Sabi nila, ang tunay na pagbibigay ay kapag nagbibigay ka at ikay nasasaktan. Pero pag ikay nagbigay, dahil baliwala lang sa'yo, ay, siya yan na may sobra lang sa akin. Excess ko lang naman yan. Surplus ko lang naman yan. Siya, yun na. Pero yung medyo nasasaktan ka, Diyos ko, pinaghirapan ko ito, tapos ibibigay ko lang. Yan. Yan ang pagbibigay. May kasamang sakripisyo. May kasamang sakit. Yan ang tunay na pagbibigay. Kaya nga lang, palagi nandyan yung tukso. Kaya nga dasal natin, ilayo mo po ako sa tukso. Ano? Ito bang aking kapitbahay, patatawarin ko na ang lahat ng kanyang utang? Ako hindi, kalahati lang muna. Baka naman dadalawandaan yung utang. Sige na, patawarin mo na. Ano? Hahatiin mo pa, 100 ng kalahati. Bigay mo na. Kahit medyo masakit. Sapagkat yun ang pagbibigay, huwag tayong padadala sa tukso. Anak tayo ng Diyos, anak tayo ng Hari. Mga minamahal na mga kapatid, sa bandang huli ng ating buhay, haharap tayo sa Diyos. Hihiwalay ang tupa sa kambing. Ang mga nagpakain, nagpainom, nagpatuloy, dumamay, dumalaw sa mga nangangailangan, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, sasabihin ng Diyos, halika kayo, pumasok kayo sa inihandang tahanan sa inyo ng aking Ama. At sa mga nagkait, naging madamot, hindi nagpapatawad, maraming kagalit, anong sasabihin? Itapon yan sa labas. Doon, magngangalit ang kanilang ngipin. Mga minamahal na mga kapatid, alin ating pipiliin? Maging tupa na anak ng Diyos at anak ng Hari, o maging kambing na hindi gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sa pagpapatuloy na ating banal na pagdiriwang, ipanalangin natin sa Diyos, Panginoon, sana nga po, mapatunayan ko sa aking gawa, sa aking iniisip, sa aking salita, na ako'y iyong anak, ako'y tunay na anak ng Hari. Amen.